po kasing ginagawang medical center daw po para po sa cancer patient dyan po sa lugar po ng Maynila. Bakit nyo ipinangalan sa tatay nyo ang pinagawa ninyong cancer center? Alam nyo po ba mga idol, itong tandem din po ni Yorme Isko at saka ni Hani Lacuñas may pagkakahalintula din po sa unit team ni PBBM at saka ni VP Sara Duterte. Survey ng kalsada number 1 pa rin po si Tatay Duterte at ang mga Duterte. Pakinggan nyo. Ma'am, kayo ma'am. Duterte. Duterte? Yung magagawa ng ibang pangulo yun. Yung ginagawa nangyaring pandemic natin. Ang kwentang si Marcos at kaya di ko yung Nabudol din si Madam. Kahit anong gawin yung mga pakulo dyan, pamigay ng ayuda, paggawa ng ospital na ipangalan kay Romualdez, pamimigay ng mga wheelchair, lahat na gawin na ninyo. Pero ang sigaw ng taong bayan, number 1 pa rin ang Duterte pagdating sa magandang pamamahala ng ating bansa. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Merry Christmas po and Happy New Year. Pasensya na po mga lods, medyo natagalan po tayo sa pag-upload ng video dahil nga po naging busy sa Christmas mga idol. Pero ngayon, talakayin po natin itong bagong plano po ni Martin Romualdez at ito po si Saldico at bakit po nandyan po yung picture ni Mayor Hani Lacuña. Meron po kasi silang pakulo dyan po sa lungsod ng Maynila. Alam naman po natin na ito si Hani Lacuña, manok din po ito ng administrasyong Marcos Jr. Kung mapapansin nyo nga po mga idol, isa po ito sa kinukondisyong manok ni Martin Romualdez at saka po ni Marcos Jr. para sa darating na eleksyon. Mukhang dihado po si Yorme Isko dito kung pera pag-uusapan o budget sa pagtakbo po bilang mayor ng Maynila. Alam naman po natin na marami pong mahihirap sa lungsod nito at yan po talaga ang target ng mga gantong klaseng politiko. Explain ko po sa inyo bakit pero ito po muna, pakita natin. Noong nakaraan lang po kasi mga idol, nandyan po si PBBM, kasama po si Hani Lacuña at saka yung kanya pong magiging vice na si Yul Serbo. Tama po ba ako? Ayan mga lods, syempre, umpisa na ng bibigay ng mga ayuda. Dito po sa amin sa Davao City, bahang-baha po ng ayuda galing po kala Nograles. At yan po ang isa sa mga manok ni Speaker Martin Romualdez at saka nito ni PBBM. Pansinin nyo po mabuti, kada lugar, kada distrito, kada city, meron po sila kanya-kanyang mga manok na kinukondisyon. At ito nga po, kasama po si Hani Lacuña na napakaswerte dahil mabibiyayaan din po siya, ang kanilang lugar po pala ng paayuda po ni Bongbong Marcos Jr. at saka ni Martin Romualdez. Wow, palakpakan natin. Dito ba nagsimula yung mga lods? Kaka-harvest lang ani agad ni Marcos. Ito po yung pakita ko lang sa inyo kasi parang magkahawig Buti rin, nakapag-harvest na tayo dito. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Nakatanim lang hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. Ano yung timing? Tae ng miming? So, eto pa mga lodi, napansin ko rin na isa rin po pala si Abante sa sinusuportahan ni Lacuña. Diba mga idol? Kung sino po yung mga kumalaban sa mga Duterte, yan po ang kanilang mga kalyado. Halatang halatado mga idol. So, eto. May nakita lang po kasi tayong post mga lods. At isa po itong page na to ng Pilipinas Today ang nagpapahype dito po kay Romualdez at sa mga alyado po nito na mga kongresista. Bayan po So, sabi po dito, House of Representatives, 20 wheelchairs para sa Manileño. Wow! Grabe. Namahagi ng 20 bagong wheelchairs ang Ako Bicol Party List na si Rep Saldico. Wow! Sa mga Manileño, sa ilalim ng proyektong Tabang sa Karahayan na layuning tulungan at mapagaan ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Wow! Kamusta naman po yung ating mga kababayan dyan sa Bicol? Maunlad po ba ang inyong lugar dyan dahil sa pamamahala po ni Saldico at ng Bicol Party List? Pakita ko lang po yung buong post mga idol Sabi po kasi ng Pilipinas Today na alam naman natin na pinapahype po niya itong baluarte po o mga kalyado po ni Martin Romualdez at ng administrasyong ito. Sa pakikipagtulungan kay Manila 6th District Representative Benny Abante, matagumpay na isinagawa ng Ako Bicol Party List ang pamamahagi ng wheelchair nitong November 28.
Oh, yan sa distrito po ni Abante. Alam naman natin si Abante, maborloloy ng mga milyon-milyon ng mga relo yan. Ang gaganda po ng sasakyan yan, ng mga sapatos, bags, mga damit. O, di ba? Dahil nga po, panig po dito po sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan po yung mga hinahype nila o sinusuportahan nila. Meron pa mga idol. Isa pa po sa napansin natin mga lodi, na alam naman natin na hindi po dapat ginagawa ng isang politiko. Meron po kasing ginagawang medical center daw po para po sa cancer patient dyan po sa lugar po ng Maynila. Bakit po pinangalan sa kanyang ama na si Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center? Pera nyo po ba yan, Mr. Romualdez? Bakit po nandyan din yung muka ng inyong mga alyado, mga manok ninyo sa kampanya, dyan po sa pagtakbo ngayong eleksyon na darating sa 2025? Pera nyo po ba yung ginagamit yan? Diba? Dapat hindi nyo yung ginagawa dahil pera ng taong bayan yan. Kahit na kayo ang nagpapasa o nagplano nitong cancer center na ito, hindi nyo dapat pinapangalan sa inyong angkan ang hospital o medical center na iyan dahil pera ng taong bayan ang pinagawa dyan. Nakalagay pa dyan, Commission on Audit, tapos Governor Benjamin Romualdez Cancer Center. Kayo ba ang magbabayad na gagastusin sa medical center na yan? Tingnan natin yung post ni Crescent mga idol. Martin Luther King, bakit nyo po pinangalan sa tatay nyo yung cancer center ng ospital ng Maynila po? Pera ba ng pamilya nyo po ang yung pinangpatayo ng cancer center? Bakit nakapangalan sa tatay nyo? Ikaw personal na gagastos sa 500 million budget ng cancer center na yan. Kowa, pakicheck yung APOG. Tama naman talaga mga idol. Bakit nyo ipinangalan sa tatay nyo ang pinagawa ninyong cancer center? Kowa, salita-salita rin kayo dyan. Bawal to Dapat hindi yan pinapahintulutan. O tingnan nyo, pangangampanya yan mga idol. Kung kailan na malapit na yung kampanya, saka po nila tinayo yan. At binalandra po nila yung pangalan nung may gawa daw po nung cancer center na yan. Siyempre, yung mga kawawa naman pong mga walang kamuang-muang na akala nila na sila po talaga ang may gawa niyan na dahil po sa kanila ang cancer center na yan naipatayo. Yun pala, tax po ng taong bayan ang ginamit po sa pagpapatayo na iyan. Anak ng tinapay naman, Alam niyo po ba mga idol, itong tandem din po ni Yorme Isko at saka ni Hani Lacuñas, may pagkakahalintula din po sa unit team ni PBBM at saka ni VP Sara Duterte. Sinira po ng ambisyong manatili sa pwesto. Lalong-lalo na po ito si PBBM. Ayaw na po nilang umalis sa pwesto. Kaya po nila siniraan si VP Sara Duterte at ng Marcos admin. Lalong-lalo na po dyan si Romualdez. Ganon din po ang nangyari dito kay Yorme Isko at saka kay Hani Lacuña. Dahil ayaw na pong bumaba sa pwesto ni Hani Lacuña, sinisiraan niya po ngayon si Yorme Isko, mga idol. Kaya medyo taligilid dito si Yorme Isko. Kayo ba mga idol? Maniniwala kayong hindi gagamitan ng pera ng Administrasyong Marcos dahil nga po manok po nila ito si Hani Lacuña para matalo ito si Yorme Isko. Sana lang yung mga taga Maynila, wag po kayong padadala sa lagay-lagay nito ni Hani Lacuña at ng Administrasyon ni Marcos. Kung meron man. Kayo ang magiging kawawa. Kung ako sa inyo, mga idol, iboto nyo to si Yorme Isko. Kung meron man siya pagkakamali ng kanyang mayor, at least konti lang. Kumpara dito, kaya nila kuna. Na ang pagkakaalam ko dito, halos lahat ng mga pamilya nito ay nasa admin ng kanyang pamamahala. Nilagay niya sa pwesto. Yan lang naman ang aking narinig dyan sa lugar ng Kamaynilaan. Kaya na bahala mag-search mga idol. Kahit ano po kasing gawin nila para sa akin, lalong-lalo na itong mga ginagawa nilang pamimigay ng ayuda, ng hospital daw kuno na pinangalan sa papa ni Romualdez, dito pa rin tayo magbabase sa survey ng kalsada. Number 1 pa rin po si Tatay Duterte at ang mga Duterte. Pakinggan nyo mabuti, kayo na bahala. Kung gusto nyo mag-survey kayo, mga Marcos loyalist, gawin nyo dyan sa inyong lugar, mag-survey din kayo. Baka sabihin nyo kasi, gawa-gawa lang namin tong survey na to, puro Duterte po ang sigaw ng taong bayan. Kayo, baka gusto nyo mag-survey na sarili nyo, para malaman ninyo kung ano talaga ang binubugso ng damdamin ng ating mga kababayang Pilipino. Pakinggan nyo. Ma'am, kayo ma'am. Duterte. Yung magagawa ng ibang pangulo yun. Yung ginagawa nangyaring pandemic natin. Duterte.
O, kamusta na yung mga tansong loyalista dyan? Gusto nyo bang mapanood tumagat tong klaseng survey? Kung ayaw nyo, kayo na bahala mag-survey ng sarili ninyo. Si Duterte lang yung makakagawa. Ang kwentang si Marcos at di ko binuto. Walang kwenta si Marcos. Dapat di na binutan. Nabudol din si Madam. Si Lodi. Nabudol naman tayo talaga, diba? Akala natin maayos ang pamamahala ng Marcos admin dahil nga po unity team eh. Yun pala, ayaw na nilang bumaba sa pwesto kaya siniraan na po nila si VP Sara Duterte na ang talagang plano naman ito ay sa susunod na eleksyon sa 2028, si VP Sara Duterte naman ang tatakbo. Pinagbigyan lang talaga to si BBM. Thank you po, thank you. Naghihirap dyan kay Marcos. Ma'am, Ano? survey lang ma'am. Oh, survey. Bilang Pilipino, sino yung mas magaling sa dalawa? Duterte po. Duterte kayo ma'am. Oh, Duterte. Duterte. Puro Duterte. Duterte rin yan. Duterte din. Oh, Duterte pa rin si tatay, Kayo, pati yung bata. Opinion nyo lang, sino mas magaling? Oh, Duterte. Thank you. Duterte. Kayo sir, sino? Duterte din. Yung sa dalawa sa Grabe, oh. tatlong taon. Si Duterte magaling yan. Duterte. Kayo ma'am, Ang mga bata. sa tig-tatlong taon nilang panunungkulan, sino mas magaling? Si Duterte po. Duterte. Oh, di ba? Duterte. Duterte. Sir, Puro kayo, sir. Duterte. Survey lang bilang Pilipino. Sa tig-tatlong taon. Duterte. Kayo, ma'am. Bilang Pilipino, ma'am, sino mas magaling? Duterte o BBM? Duterte. Oh, Duterte, si nanay, mga idol. Oh, alam nyo na. Baka sabihin nyo naman, gawa-gawa lang to survey na to. Kayo na lang mismo magpa-survey dyan sa lugar ninyo para magkaalaman na. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi na malakas po talaga ang Marcos at mahina na ang mga Duterte. Kaya na po, bahala. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kahit anong gawin yung mga pakulo dyan, pamigay ng ayuda, paggawa ng ospital na ipangalan kay Romualdez, pamimigay ng mga wheelchair, lahat na gawin na ninyo. Pero ang sigaw ng taong bayan, number 1 pa rin ang Duterte pagdating sa magandang pamamahala ng ating bansa. Kaya dito lang po muna tayo mga Lodi. Abang-abang na lang tayo sa mga susunod pang mga pakulo nitong Marcos admin na to mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Solid.